Hello mga kabakyard, it's me again, GM Backyard. So, welcome back again sa aking YouTube channel mga kabakyard. So, for today's video, gagawa ako ng kulungan sa aking mga RTL na 4 kasi ready na sila na mag-lay ng itlog. Pero bago ang lahat mga kabakyard, nais kong i-update sa inyo ang aking silver benchin na USL key dahil may sisiw na siya mga kabakyard. So, samahan nyo ako mga kabakyard para makita nyo ang mga magagandang sisiw niya. So, ito po yung silver benchin ko na USL key mga kabakyard. So, mayroon na po siyang sisiw ngayon mga kabakyard. So, ito ang pinaka-excited na moment pag once nag-aalaga ka ng mga USL key o kahit anong klaseng manok pag once nakahatch na yung hen mo na isinasalang mo for breeding. Dahil doon mo makikita ang mga kagandahan nila, makikita mo doon ang mga iba't ibang color ng mga sisiw na na-produce ng iyong inahin. So, ngayon mga kabakyard, tingnan natin ang mga kulay ng kanyang sisiw na naibigay niya sa akin. So, kukunin ko itong mga medyo malakas na mga sisiw dahil ang plan ko dito is lalagyan ko ulit ng ibang itlog ang aking silver benchin na hen para magtuloy-tuloy yung production ko dito sa aking munting backyard dahil nga wala akong incubator at saka marami naman akong hen dito na naglilimlim. Ito ang practice ko dito mga kabakyard na ginawa sa aking munting area na pag once mayroon akong manok na naglilimlim, ipa-second clutch ko siya. So hindi naman papayat ang aking mga alagang hen na naglilimlim dito dahil nga kumakain naman sila at saka binibigyan ko din sila ng mga vitamins, binibigyan ko sila ng sapat na pagkain while naglilimlim sila. So, kunin natin mga kabakyard, may nakaready na akong karton dito. So, kunin natin yung mga sisiw na malalakas na para makita din ninyo ang kanilang postura. So, dagdag tips ko pala sa inyo mga kabakyard, pag once nagplan kayo na magpa-poster kayo ng itlog sa inyong manok na may na-hatch na ng mga sisiw, so ang dapat nyong gawin, huwag nyong hayaan na tumagal ang sisiw sa kanyang area na nililimliman. Dahil pag once bumaba na po ang hen, is hindi na po kayo makagawa ng second clutch sa paglilimlim niya dahil hindi na siya gustong maglimlim kasi ang mga sisiw niya is na-hatch na lahat. So para mag-successful ang pagpaposter nyo ng itlog, so ang dapat nyong gawin, pag once may mga malalakas ng sisiw na na-hatch o yung nakita nyo sa paitlogan ng inyong alagang manok na naglilimlim, dapat ko yun na yun para maglimlim pa rin ang inyong mga alagang hen dahil nga wala siyang naririnig na mga sisiw na tumutunog sa kanyang area. So sa ganung paraan is mag-continue pa rin ang pagpapalimlim nyo ng inyong mga alagang manok na sinasalangan nyo ng ibang itlog sa inyong mga breeders. So ngayon mga kabakyard, tingnan natin ang kagandahan ng aking mga sisiw dahil nga malalakas na sila at saka hindi na sila basa, so tuyong-tuyo na yung mga balahibo nila. So ito mga kabakyard, ito po yung itlog ng aking Polish na Prazel, yung Polish black ko. Dahil nga mayroon ako ditong inilagay na 3 itlog niya, kaya ito yung resulta. Yan po. So kitang-kita po natin ang kanyang crest na malaki po ang kanyang crest at saka maganda. So dito ko muna sila mga kabakyard inilagay sa loob ng aking bahay para hindi sila makain ng pusa at daga dahil ang ganitong edad ng ating mga alagang sisiw is mabango po sila sa mga predator na pwedeng tumangay sa kanila at kumain. So ngayon mga kabakyard, samahan nyo ako dahil pupunta ako doon sa likuran ng aking bahay para gumawa ng kulungan sa aking mga RTL. Hi mga kabakyard, nandito na pala ako sa likuran ng aking bahay. So nag-start na akong gumawa ng kulungan sa aking mga manok na RTL para maka-start na silang mangitlog and then meron na silang permanenting area na
mapaglagyan ko sa kanila. Dahil nga temporary lang muna yung nilagyan ko sa kanila ngayon, so hindi ko pa binibigyan ng feeds na pangpaitlog ang aking RTL na manok dahil nga hindi pa ako nakagawa. So ngayon tapusin ko ang cage na to para mabigyan ko na sila ng pagkain para makalay na silang itlog dahil nga ready na ang edad ng aking mga RTL na chicken para maglay ng itlog. So, time check muna tayo mga ka-backyard. Ang time natin ngayon is nasa 10 AM po ng umaga. Pero grabe talaga ang init mga ka-backyard. Ang sakit talaga sa balat. Pero hindi tayo magpapatinag mga ka-backyard sa init. So, ang goal ko ngayon is dapat matapos ko tong kulungan na to. Dahil wala akong trabaho. At saka pagka Monday is may trabaho na ako. So, wala na akong time na gumawa pa ng kulungan. So, ano nga ba ang purpose ko mga ka-backyard? Bakit ako nag-aalaga ng ready to lay na manok? So, ang purpose ko mga ka-backyard is for egg consumption lang po sa aking pamilya. Maganda kasi pag mayroon tayong RTL na manok sa ating backyard dahil alam natin kung ano mga vitamins at patuka na ibinibigay natin. So, nakakagaranti ako na safety ang itlog na mapagkukunan natin dahil nga tayo ang nag-aalaga sa manok na pinagkukunan natin ng itlog. At saka, hindi na rin tayo kailangan pang bumili sa market dahil nga mayroon tayong manok na nagsusupply sa needs natin. So dito sa amin, ang tray po ng itlog is nasa 240 po. So medium size po yan. At saka pag large size naman is medyo mataas din yung presyo. Kaya napag-isipan ko na ako na lang ang mag-alaga ng mga ready to lay chicken na mapagkukunan ko ng supply ng itlog dito sa aking munting backyard. So ayan mga ka-backyard, malapit nang matapos ang ating kulungan. So naglagay na nga pala ako ng harang dito sa harapan para hindi makalabas ang aking mga RTL na manok. At saka naglagay na din ako ng stopper sa apakan nila mga ka-backyard para yung itlog is hindi siya mapunta sa lupa para mayroon siyang harang. And then naglagay na din ako ng patukaan nila dahil titistingin natin ngayon mga ka-backyard na ginawa kong kulungan kung ano ang resulta. So naglagay na ako ng manok mga ka-backyard. So dalawa ang inilagay ko sa gitna and then sa bawat gilid is tig-isa lang dahil hindi naman masyadong maluwag ang pwesto sa bawat gilid. So ayan mga ka-backyard, natapos ko na ang kulungan natin ngayon. So successful mga ka-backyard, natapos natin. So ang time na natapos ko ang kulungan is nasa 5 PM po ng hapon. So, okay na yun mga ka-backyard. At least natapos ko ang kulungan sa aking mga RTL na manok. So, ayan, tinisting ko na po mga ka-backyard. Naglagay ako ng patuka kung successful ba ang ginawa nating kulungan. So, successful mga ka-backyard. Maganda ang pwesto at maganda ang resulta sa ginawa kong kulungan para sa aking mga RTL na manok. So, dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa aking munting backyard sa bahay. So, God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo. Happy breeding po.